Hello! Welcome back to my blog. This is Teacher Lean, a Palfish teacher. Ang pag-uusapan natin ay ano yung mga dapat mong gawin bago ka mag-apply dito sa Palfish. Pero bago yan ay dapat mapanood mo muna ang mga videos na ito. Una, itong video na ito ay about sa mga PALFAS requirements. Dapat mo talagang mapanood muna ito bago ka mag-apply, no? Dapat meron ka munang mga requirements bago ka mag-apply. May iba kasi na nagda-download, nag-register agad, no? Nagsimula agad sa basic information without knowing na sa basic information kinakailangan mo nang magkaroon ng mga requirements. So kung ano man yung mga requirements na yon, nandito sa vlog na ito. Okay? Dapat mapanood mo yan bago ka ma-start, no? Sa lahat ng steps. Pangalawa, itong video na ito yung kung paano ka magsimula talaga, ano yung mga gagawin mo, una mong hakbang, no? Mga step by step talaga na process. So, nandito sa video na ito. Pangatlo, ito, importante talaga in your application. Mas marami pa yung views compared dun sa una kong nirelease na video or vlog. That means, ganun siya kahalaga. So, dapat mapanood mo din yan, ha? So, yung tatlo na yan ay importante. So, pero, bago yan, dapat mayroon ka talagang malaman kung ano ba yung paano at bakit ba ako kailangan mag-apply, no? Number one is, to do your online job, you need to have a right equipment. Okay, aside from cellphone or tablet, again ha, remind ko lang, you guys are keep on asking me if teacher, pwede ba laptop ang gamitin pag mag-demo na? Okay, the answer for that question is nandito sa vlog na to. Please naman, panoorin nyo at intindihin nyo yung mga sinasabi ko sa vlogs. Okay, andyan yung sagot. Pakipanood na lang ha. And then, again, aside from cellphone or tablet, okay, and tablet, you'd also need a stable internet connection, of course, because this is an online job. Okay, especially teaching pa nga, no? Kasi, paano na lang pag, like for example, hindi stable yung internet connection mo. So, kasi this is a conversation sa student mo and you, di ba? Kung mag-data kayo, again, noon ha, data lang ako talaga. Data lang ako noon nung nag-apply ako kasi wala kaming wifi or wala kaming internet connection ng time na yon. Pero malakas naman yung signal. Okay, depende na yan kung malakas ang signal nyo sa lugar nyo, sa smart, both network. Okay, so yeah, you can use that. Pwede lang mag-data ha. Okay, baka sasabihin, ay okay lang naman data pala. Tapos mahina yung signal sa inyo. Na provide ka kasi this is a professional job. So, you need, okay, plus a headset and a microphone. Headset and microphone. Invitees ko, they keep on asking, teacher, ano ba yung headphone mo? Kasi kadalasan naman sa mga nakikita natin na headphone or headset ay USB type, 'di ba? Yung parang ano ba tawag, hindi kasi ako techie na person. So ganito daw yung port ng headset nila. Ang headset ko po kasi ganito. Ganyan. So, at my Logitech H111. Second is make the most of your time. That means there are a lot of applicants kasi na pinapatagal nila yung application process nila, no? Sobrang tagal. Like for example, ngayon, again, we're talking about your PALFresh application, ha? So, may napapansin ako in my invitees na ngayon sila nag-register and sinimula na nila yung basic information, but hindi nila tinapos, no? So, let's say for example, ako yung employer mo. So, ano yung masasabi ko? Like for example, nagawa mo na tong step na to, nasimulan mo na, pero hindi mo agad tinapos. Dapat bago ka mag-register, ready ka na. Like, kasi kung ganyan man na ipapatagal mo pa, like for example, nasimulan mo today, tatapusin mo bukas, I mean, i-continue mo bukas, tapos tatapusin mo the next day,
Huwag gano'n, okay? Kung like for example, hindi ka pa ready today, edi gawin mo the next days. But be sure that the next day na gagawin mo siya, dapat ma-finish mo within that day lang din ha, yung basic information. Okay? So, that means gawin mo talaga agad, no? Hindi ang employer yung mag-adjust sa time mo kung kailan mo gustong tapusin yung steps ng application, ha? Third is, prepare well and don't lose hope. May iba kasi na failed lang once ay sumuko na, hindi na napatuloy. Ako, I would like to share to you my experience. 5 times ako na-fail, 4 times ako na-failed, pang-limang try ko, doon ako nakuha. So, hindi guarantee na ang galing mong mag-report during your college days. Ang galing mo namang tao, pero bakit na-failed ka? May mga ganun. Kadalasan sa mga sumusuko agad is kasi they think na ang sobrang galing nila tapos na-failed lang sila. I am a teacher already, pero bakit na-failed ako dito? Sobrang standard kasi talaga nila. Honestly ha. Because Palfresh is already a big company there in China. Okay? So, hindi lang to putyo-putyo. Like for example, may isa pa na nag-reason out, bakit sobrang hirap pasukin ng Palfresh? Bakit ganun sila ka-standard? Wherein, and madami daw mga teaching job na bakit ang dali daw yung private class daw, ay private company daw nila is madali lang siyang pasukin. I like for example, nag-apply ka today, pasok agad. Ganun yung gusto nila. Edi doon kayo. Kasi doon ay mga private classes yun. No, walang name ng company. Yes, they are standard. It is like you're applying an actual school here in the Philippines. At gusto ko lang din sabihin nito na hindi guarantee na education graduate ka or as in you have an experience teaching ay mapapasa ka na talaga dito, no? So, depende yun sa pag-e-evaluate nila. Maybe na may mga na mispronounce ka na word or like kulang ka sa energy like sa pag-demo mo. So, ganun. Pag na-failed, edi mag-reapply. Ganun. So, if mabilong ka sa team ko, gamitin mo yung code ko. By the way, ito pala yung code ko. By the way, yung mga kabilang lang sa team, under sa team ko, sila lang yung masasabihan ko kung ano yung mga gagawin if ever ma-failed at gusto mag-reapply. Wala akong plan talaga to make a vlog kung paano mag-reapply. Ha? Kasi may mga gagawin ka. Bakit ko talaga kayo in-encourage na kumuha no, ng inviter? No? It's because matutulungan kayo kung ano na yung next step mo. Okay, hindi lang guarantee na, may vlog naman siya. Okay na yun, ayoko na gumamit ng code. At least may guide na ako. No, no, no. After that, may mga gagawin ka pa. No, at hindi ko yun i-include sa vlog. Kasi hindi ka bibigyan agad ng student. Baka you're thinking na, pasado na ako, magkaka-student na ako. Hindi ka pa bibigyan yan hanggat hindi mo matatapos yung next step pa, na mga steps pa after mong ma-hired. Additional lang yun sa vlog na to. Dapat is, of course, give your very best. Think of like, what makes you stand out of all the applicants na nag-apply. What's best in you na tatanggapin ka. Ganun. But, wag yung gawing okay lang kasi part-time lang naman ako. No. Okay, you still need to give your best. No, hindi wag gawing putyo-putyo lang, no? Okay, hindi lang yung basta naka-apply ako, okay na yun. No, may mga iba talaga na ganun eh. Ang hindi nila binibigay yung best nila. Basta lang naka-try ako, as in try lang naman ito eh. Huwag niyong sayangin yung opportunity na to. Okay, this is a teaching job, especially kung fresh graduate ka or like pasado ka sa LET, like hindi ka pa nakapag-apply na in a school talaga. So this is a perfect job for you. I think yun lang. Siguro mag-a-add lang ako ng part 2 if may maiisip pa ako madagdag dito. But yun yung mga importante ha. And again, the videos, yung vlog na sinasabi ko na mapanood niyo dapat, panoorin niyo naman. No, kaya kasi kaya ako nakaka-receive ng paulit-ulit na questions where in fact, nasa vlog ko na yung sagot. Kasi pala hindi napanood yung vlog na yun. Okay, so yun lang. Thank you for watching this video. I hope na mag-subscribe ka para pagpalain nawa ang mga mag-subscribe ng YouTube channel ko. Please, mag-subscribe ka naman